linawin ko lamang kasi kung ano yung job status nitong mga barangay health workers natin. Apparently, hindi sila regular employees. Ano po ba ito, mga contractual? Kasi ang sinasabi, Patpi, di ba, alam mo ang gobyerno, yung panukalang batas natin for job security, no, na ipagbawal yung contractualisasyon, hindi maipasa-pasa kasi the government is really the biggest no? Employer of Employer contractuals. ng 555. So itong mga barangay health workers, walang job security, walang security of tenure itong mga to. Kong? Yes po, no? Tama po kayo. They are volunteers, no? Considered as volunteers. Volunteers. Okay. Hindi po sila binibigyan ng salary. Some of them, kinuha na ng city. But in the barangay level, hindi po sila binibigyan ng sweldo. Sila po ay matagal nang nagsaservisyo, no? Kahit na volunteers, meron po silang mga duties and responsibilities bago po sila maging isang barangay health worker. So, although medyo confusing, no? Kasi meron silang duties and responsibilities and yet hindi po sila swelduhan. Umaasa po sila sa mga honorarium na binibigay po ng barangay at ng city. Okay. Now that you've clarified their status, no, na volunteers lang sila, wala silang sweldo, puro honoraria na lang. Ang una kong tanong nung nabasa ko ito the other day, nung pumutok ito sa mga pahayagan, is inalis nga, more than 80,000. Bakit po? No? And parang nationwide, all of a sudden, that's why umabot siya ng 80,000. Bakit sila bigla-biglaan at ganun karami ang tinanggal ng mga barangay health workers? On what grounds? Usually po, no, hindi talaga sila binigyan ng grounds. So, we all knew na it was about the election kasi bakit naman po biglaan na napakarami and talagang timing na right after the elections. So kung kailan may nanalo, siguro na yung ilan sa mga BHWs namin na nag-complain, kasi ano daw, kapamilya daw nila yung nanalong kapitan. So, ay yung natalong kapitan, yung kumalaban na kapitan doon sa nanalo. We have our BHWs na targeted because kapamilya ng kalaban na kapitan. Kahit na hindi po sila parang hindi sila nangampanya doon sa kabila. But obviously, there are some na talagang nangampanya. So talagang branded po sila na doon sila sa kabila. So yan naman lagi na lalagi sa barangay, di ba? Parang ano yun? Basta identified ka. Kahit sa pamimigay ng ayuda, 'di ba nung kasagsagan ng COVID pandemic, meron daw mga preferred na binibigyan. Nakikapitan na 'yun kung sino yung pinapaboran niya. Na ang linawin lang natin, Kong Nika, na wala namang walang nilabag yung mga barangay captain na to dun sa pag-terminate nila dun sa mga barangay health workers na yan dahil wala namang batas na nagsasabi na wala silang job security nga, hindi ba? Walang nilalabag na batas sa paggawa. Actually, meron po, no? Meron. There's a joint memorandum circular na pirmado po ni DOH Secretary Ted Herbosa and DILG Secretary Abalos. But does that have a force of law? Kung joint memorandum circular, wala po kasi talaga siyang penalty. It's encouraged na hindi po sila tanggalin because gumagastos din po yung gobyerno sa pag-training ng lahat po ng mga barangay health workers. And if we compute the training, 80,000 na BHWs na tinanggal, so ibig sabihin papalitan sila ng panibago, times mga around 7,000 to 7,500. Although kahapon nga po, nilinaw sa atin ng TESDA na 16,000 pesos ang ginagastos para sa isang training lang po ito. So ibig sabihin, for just one training sa BHW, gumagastos po ang gobyerno ng 1.3 billion pesos. Wow. Baka pwede mong ikwento sa amin, ano ba mga responsibilities, duties and responsibilities of a barangay health worker and why is it very important to keep them, no? Yes, sa public health, no, hindi naman kailangan talaga yung mga turok talaga. There's yung pag-BP, yung pag-check up sa ating mga sa ating mga kabarangay. Meron din po tayong health education at sila rin po ang naatasan to do these things. Kaya po talagang may training because kailangan sila po ang nag-educate sa ating mga kabarangay, sa ating mothers, sa ating expectant mothers, sa children, etc. So, meron pong mga certain responsibilities gaya po ng
pag-check ng mga bata kung meron na silang immunization. Kumbaga parang they all have the checklist ng kanilang mga kabarangay. They know how to do first aid. They know paano po or kung anong gamot ang i-dispense. Oo. Basically po, first aid and family health po ang Family talagang health. kanilang tackle. Oo. So, they are really trained Oo. before being a BHW. And-